Kabanata 1461. Hindi sumagot si Ian. Naramdaman din ni Elaine na nagsalita siya nang wala sa lugar dahil napagkasundoan na nila na hindi pakikialaman ang buhay ng bawat isa. Sorry, hindi ko sinasadya. Iniisip ko lang na kung pinagsisisihan mo ito, mas mabuting manatili tayong engaged pansamantala. Ang pagiging engaged ay mapapadali rin ang pagkuha mo ng kapangyarihan. Hindi ko gustong pinipilit ang iba. Kahit na siya ang nagsimula ng proposal ng kasal, ang layunin ng kasal ay laging ang makukuhang benepisyo sa kasal sa huli. Wala naman tayong magiging kinalaman sa isa't isa, let alone fall for each other. Pero medyo nag-aalangan ako kamakailan, nag-aalangan sa desisyon ko. Hindi pa ako natatakot sa isang kasal ng keganhawahan kaya maaari ko pa ring panatilihin ang buhay na gusto ko pagkatapos ng kasal. Ang pagkuha ng diborsyo ay maaaring gawin anumang oras kung nalaman kong hindi kami angkop sa isa't isa. Ang buong bagay ay tatanggapin pa rin sa akin basta hindi ito nakakagulo. Ngunit pagkatapos makinig sa paalala ni Lucy, hindi ako sigurado kung maaari akong manatiling walang kaugnayan kay Ian sa lahat ng aspeto ng buhay pagkatapos ng aming kasal. Sa totoo lang, si Ian ay mahusay sa lahat ng paraan. Pareho siyang magiliw at graceful kapag kasama niya ako. Medyo natakot si Elaine. Sa katunayan, sila ay kumikilos lamang sa harap ng publiko, ngunit kung ang mga hindi kinakailangang damdamin ay lalabas mula sa lahat ng pakikipag-ugnayan, ang kanyang mga pagkalugi ay tunay na higit pa sa kanyang mga nakuha. Ang lalaking nasa likod niya ay nanatiling tahimik ng ilang minuto at pagkatapos ay nagtanong, bakit ka magpapatuloy pagpapaalala sa akin kung may pinagsisisihan ba ako o wala? Napatigil siya sa sarili niyang salita at nalungkot. Ako ba? Naglabas siya ng isang banayad na tawa. May iba pa bang isyu na bumabagabag sa iyo? First ni Elaine ang kanyang mga labi at hindi nagsalita ng kahit isang salita. Matapos ang mahabang panahon, sumilip si Ian sa bintana. Hindi mo kailangang mag-overthink. Nakaparada ang sasakyan sa 22 North Bay Avenue, South Park, makalipas ang 20 minuto. Pinigilan niya ang kotse at lumingon sa paligid. Narating na natin ang lugar mo. Tahimik ang lalaking nasa likod. Bumaba si Elaine sa kotse, naglakad patungo sa likuran, at binuksan ang pinto. At sa ilalim ng malabong dilaw na ilaw ng lampara sa kalye, nakita niya itong nakasandal sa likod ng upuan na may pumikit ang kanyang mga mata, na parabang natutulog. Samandal siya pasulong, inilapat ang isang braso sa likod ng upuan, at tinulak siya ng kabilang kamay. Mr. Saldana, napasimangot si Ian, hinagod ang noo, at dahan-daang binuka ang kanyang mga mata. Ipinilig naman niya ang ulo at napatingin sa mukha ni Elaine, bahagyang lumabo ang paningin nito na tila may ilang mga imaheng nag-overlap sa sarili. Mr. Saldana, muli niyang tinawag ang pangalan nito. Bahagyang bumalik sa katinoan si Ian, at nakatutok ang mga mata nito sa mukha nito. Ngayong nakikita na niya ng malinaw si Elaine, tinakpan niya ang noo. Pasensya na po, bumaba ng kotse si Elaine at hinawakan ang pinto para sa kanya. Nakauwi ka na, sumagot siya ng light hum at bumaba ng kotse. Hindi man lang siya makatayo ng matibay at bahagyang tumalikod patungo sa kanya. Itinaas ni Elaine ang kanyang mga kamay para suportahan ang braso nito. Okay ka lang ba pumasok mag-isa? Ilang segundo siyang napatigil at natawa habang nakapahinga ang baba niya sa itaas mismo ng ulo nito. Ang amoy ng alak ay nagsipilyo sa kanyang buhok habang siya ay humihinga. Kung ganoon, papasukin mo ba ako? Ipadala mo na siya. Muli niyang tiningnan ang vilya kung saan patay ang ilaw. Wala na bang ibang nakatira sa bahay mo? Sagot niya, ako lang ang nakatira dito. Ito, hindi ba ito ay isang tadbit hindi naaangkop? Samandal si Ian sa kanya at humiga sa likod nito. Pakiramdam ay ginagamit siya nito na parang saklay, pero hindi nakakailang. Fiancé nakita ngayon. Ano ba ang hindi angkop dito? Napalunok ng laway si Elaine. Tama siya kaya hindi ko na rin mapabulaanan ang sinabi niya. Tapos kukunin kita, napakagaan na sabi nito habang sinusuportahan ito. Sa takot na baka mahulog siya, nagtanong ulit ito, kaya mo pa bang maglakad? Di ko na madadala sa likod ko ang ganoong kalaking lalaki. Not to mention na naka-heels ako ngayon. Natawa naman siya, hindi pa ako ganoon kalasing. Tinulungan siya ni Elaine sa pinto, pero nakalock ang pinto niya, at kakailanganin ng pin code para ma-unlock ito. Hinihintay niya ang pagpasok niya ng pin code nang sabihin nitong, ang pin code ay 0626. Ay type niya ito, at kusang bumukas ang pinto. Yung pin code ba birth date mo? Sagot niya, hindi. May naintindihan agad si Elaine. Kung hindi birthday niya,
dapat birthday ng first love niya. Paanong napakatalino ko? Kabanata 1462. Tila nakita ni Ian ang kanyang mga iniisip. Last 4 digits yan ng cellphone number ko. Hindi na nakapagsalita si Elaine. Medyo awkward na ito ngayon. Napatawa siya at tinulungan siya sa pintuan. Hindi na kailangang ipaliwanag yan. Banayad na ungol ang kanyang itinugon. Hindi naman ako nagpapaliwanag. Sinasabi ko lang sa kanya ang pin. Wala naman itong kahulugan. Iniunat niya ang kamay para buksan ang chandelier, at agad na nagliwanag ang espasyo. Ang loob ng villa ay mukhang medyo simple. Wala kasing dami ng mga kampana at sipol tulad ng naisip niya, at hindi ito mukhang marangya. Mukhang simple, malinis, at maluwang. Tinulungan niya itong bumalik sa kwarto, na mukhang empty pa. Mayroon lamang isang kama na kasing laki ng hari, isang wardrobe, isang desk, isang bookshelf, at walang dagdag na sundries iba pa mga item. Tumingin siya sa paligid. Ang iyong lugar ay mukhang paraan masyadong simple. Hindi ito mukhang malabo. Ito ay lamang na ito ay lubhang simple. Tila halos bakante at hindi naramdaman parang bahay sa lahat. Mas parang temporary shelter lang. Mag-isa lang ako nakatira, kaya hindi na kailangang maglagay ng napakaraming gamit sa bahay. Lumipat ang kanyang mga mata sa magkabilang tabi. Tumigil si Anne ng ilang segundo bago dahan-daang nagdagdag, hindi ko madalas din pumunta dito. Bihira siyang umuwi, higit sa lahat dahil ito ay matatagpuan napakalayo, at ito ay hindi komportable para sa kanya na umuwi kapag nasa mission siya. Naunawaan ni Elaine ang kanyang pangangatwiran at hindi na siya nagtanong pa. Since nakauwi ka na ng ligtas, ako muna. Pagkalingon niya, walang pakialam na nagtanong ang taong nasa likod niya, hindi ka ba mananatili dito para sa gabi? Natigilan si Elaine, at lalo pang napahiya ang kanyang ekspresyon. Although engaged na kami, ito talaga ang inappropriate para sa akin. Hinimas-himas ni Ian ang kanyang mga templo, itinaas ang kanyang mga talukap ng mata, tumingin sa kanya, at tumawa. Mukha ba akong playboy sa iyo? Umiling siya, hindi naman po. Kung gayon, ano ang kinatatakutan mo? Nawala ng salita si Elaine. Walang pagbabagong paliwanag ni Ian, masyado kang malayo sa Xavier Mansion. Hindi ito ligtas para mag-drive ka pa uwi ng mag-isa sa gabi. Dapat dito ka na lang magdamag, at pababalaikan kita bukas umaga. Ang ibig niyang sabihin ay hindi ligtas para sa kanya ang maglakbay sa gabi, at hinihiling niya sa kanya na manatili ng walang anumang ulterior motibo. Ilang segundong nanahimik si Elaine. Kung gayon, saan ako dapat matulog? Sa kwarto ka na lang matulog. Bago pa man makareact si Elaine, tumayo na si Ian, hinubad ang suit, drape ito sa kanyang bisig, at nakatayo sa may pintuan. Sa sofa na lang ako matutulog. Nagmamadali ang kanyang isipan. Sa sofa na lang ako matutulog. Paano ko kaya papatulan ang may-ari ng bahay sa sofa? Gagawin ko na lang ang kailangan ko para mabuhay ang gabi. Lumingon si Ian para tumingin sa kanya at naglabas ng ngiti. Hindi, mas convenient para sa iyo ang matulog dito. Medyo pagod na siya dahil sa lahat ng alak, kaya hindi na siya nagsalita ng marami, lumabas, at isinara ang pinto sa likod niya. Pinagmasdan ni Elaine ang pagsara ng pinto hanggang sa hindi na niya makita ang kanyang figure. Ito pa rin ang bahay ng isang lalaki, at kahit fiancé ko siya, kakaiba pa rin ang pakiramdam na ito. Pero tama ang sinabi niya. Maginhawa para sa akin ang matulog sa kwarto dahil may private banyo. Nagmamadali namang naligo si Elaine, umakyat sa kama, at sumilip sa pinto. Dapat nakatulog na siya, diba? Pursed niya ang kanyang mga labi at pinatay ang lampara. Hindi nagtagal matapos siyang humiga at gamulong, tuluyan na siyang nawalan ng antok. Inuupahan niya ang kama ng iba at hinahayaan siyang matulog sa sofa. Hindi lang niya maiwasang medyo maawa ka na. Kaya, binuksan niya ang ilawan, pinadilim ito, pumunta sa aparador, at rummaged para sa dagdag na kumot at mga unan. Hindi nakabukas ang ilaw sa sala, and anda malabong amoy ng alak ang pumapasok sa malamig na hangin. Sinundan niya ang trail na binibigyang diin ng liwanag na nagniningning sa pintuan ng kwarto ni Edgar at naglakad patungo sa sofa. Ang lalaking nasa sofa ay nakapahinga ang kanyang bisig sa kanyang noo, ang mga butones ng kanyang polo ay natanggal sa butones hanggang sa ang dibdib niya, at tulog na siya sa sobrang languid na posisyon pero mukha pa rin siyang maayos at desente. Ang kanyang mga hininga ay napakagaan, at hindi siya umihi. Kung hindi siya lumapit para makinig, akala niya ay hindi ito humihinga. Maingat na tinatakpan siya ni Elaine ng kumot para hindi siya magising at isinantabi ang unan.
Baka kailanganin niya ito paggising niya sa hating gabi. Kabanata 1463. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumalik siya sa kwarto. Dahan-daang iminulat ni Ian ang kanyang mga mata, hinawakan ang kumot sa kanyang katawan, at lumingon upang tingnan ang silhwete na ay papasok na sa kwarto. Alam na alam niya kung gaano karami ang nainom niya. Umiinom nga siya ng marami, pero hindi siya lubos na lasing. Bukod dito, siya ay isang undercover agent at nagkaroon ng maraming mapanganib na undercover mission pabalik noon, kaya noon pa man ay napakagaan na ng tulog niya. Nagising na siya nang buksan nito ang pinto at lumabas ng kwarto. Mahinang tawa ni Ian. Gusto na niyang makita kung ano ang gagawin nito, pero nagulat talaga siya sa kanya mga kilos. Kinabukasan, nakatulog si Elaine hanggang 8 AM at nagising siya sa oras. Naghugas siya at lumabas ng kwarto para lang mapagtanto na ang kumot at unan lang ang mga bagay na naiwan sa sofa. Nagising ka na pala. Lumabas si Ian ng kusina dala ang almusal. Nagulat siya at lumapit sa hapagkainan. Simple lang ang almusal pero mukhang masarap at mabaho. Ang galing mo naman sa pagluluto, ha? Humugat si Ian ng upuan. Matapos mabuhay ng mag-isa ng matagal, kailangan ang pag-inom ng ilang kasanayan sa pagluluto. Umupo na siya. Matino ka na ba? Hindi man lang ako nakabitin. Umupo si Ian sa tapat niya at dahan-dahan niyang sinimulan ang pag-butter ng toast. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Medyo okay lang. Ibinaba ni Elaine ang ulo at tinikman ang sausage sa plato. Inilapag ni Ian ang buttered toast sa plato sa harap niya. Kumusta na po? Tumango lang siya. Sa totoo lang, masarap ito. Napatawa siya. Kunin mo ito bilang pagpapahalaga sa pagdadala mo sa akin ng kumot at unan. Lumipat ang tingin ni Elaine habang ipinapaliwanag, kaya lang masama ang pakiramdam ko sa pag-occupy ng kama mo para sa gabi. Wala siyang ibang intensyon, dahil sa pagpapatulog sa sofa ng isang lasing na lalaki ay nakonsensya siya. Mabait ka naman na babae. Pinupuri mo ba ako? Kinagat ni Elaine ang tinidor niya. Tila wala siyang ginawa. Ngumiti si Ian at walang sinabi. Pagkatapos mag-almusal, pinahintay niya ito sa sala, nagpalit ng bagong set ng damit sa kwarto, at pinabalik siya. Suot pa rin ni Elaine ang evening dress kagabi. Mula nang dumating ang taglagas, ang simoy ng hangin ay nagyayelo sa umaga, at hindi niya maiwasang nanginginig ng kaunti. Naglakad siya papunta sa harapan ng kotse at bubuksan na sana ang pinto ng i-drape ni Ian ang kanyang Amerikana sa ibabaw niya balikat, at hindi sinasadyang hinawakan ng mga dulo ng kanyang mga daliri ang balat nito. May ilang calluses sa kanyang mga kamay. Hindi sila masyadong magaspang, at sila scrape bahagyang sa buong kanyang balat tulad ng pinong buhangin, ngunit ang alitan sa balat ay sapat na upang magsindi ng apoy sa puso. Nawala siya sa kanyang mga iniisip sandali na parang ang mundo ay nakatayo pa rin. Gayunpaman, si Ian ay kumilos ng napakalantaran. Alam niya kung paano mahawakan ang kahulugan ng proportion at appropriation, kaya kahit na siya ay gumawa ng tulad ng isang paglipat, hindi nito maramdaman na nasobrahan siya pero parang ginawa niya ito dahil sa pagiging magalang ng isang Ginoo. Dapat ikaw muna ang magsuot. Binawi naman niya ang kamay niya at nilaibat ang kotse papunta sa driver's seat. Ilang segundo siyang na-dumbfounded bago siya nakabawi sa kanyang katinoan. Sumakay siya sa pasahero sa unahan upuan, ikinabit ang kanyang seatbelt, at sinabing, "Salamat." Lumingon siya para tumingin sa kanya. "Ikaw na lang." Pinilit ni Elaine na pakalmayan ang tibok ng puso niya na malapit ng kumalat na parang wildfire. Aaminin ko na prominent ang charm ni Ian, lalo na ang sense of proportion niya. Karaniwan, mas malinaw ang layunin ng isang tao, at mas walang galang ang isang tao, mas malamang pupuko siya ng pagkasuklam ng isang babae. Iyon ay dahil ang babae ay magagawang hulaan kung ano ang iniisip niya ng sabay-sabay. Sa kabaligtaran, ang mas maraming tao ay maaaring panatilihin ang kanyang impulse sa ilalim ng kontrol at pigilan ang kanyang sarili. Mas maraming isang babae ay pakiramdam ng isang pakiramdam ng seguridad at dependency kapag siya ay sa paligid niya. Mas halata pa ang katangiang ito pagdating kay Ian, isang lalaking itinatago ang lahat ng kanyang lihim sa kanyang sarili at kumikilos ng mahiwaga sa lahat ng oras. Kung ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang pag-arte, ang aaminin ko lang ay napakaganda ng kanyang galing sa pag-arte na kaya niyang gawin fake since look real at na definitely hindi ko siya sasalungatin pagdating sa panloloko isa't isa. Pinabalik siya ni Ian sa Xavier Mansion, at ibinalik niya ang jacket sa kanya bago siya bumaba ng kotse. "Salamat po, Mr. Soldana." Saglit siyang tumigil bago hinawakan ang kanyang Amerikana. "Miss Xavier, tunay kang mahilig sa courts.
Kabanata 1464. Nagulat si Elaine at casual na nagpaliwanag, nasanay na ako. Tinitigan siya ni Ian at pinakawalan ng isang malabong ngiti. Kailangan mo pa ring masanay sa bagong relasyon natin. Huminga ng malalim si Elaine at ngumiti sa kanya. Okay, unti-unti na akong masasanay dito. Itinulak niya ang pinto at bumaba ng kotse. Sinulyapan niya ito nang pumasok ito sa mansyon at dahan-dahan niyang itinaas ang bintana ng kotse. Sa panahong ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama na si Juan. Sa Soldano Manor, pagpasok ni Ian sa sala, nakita niya si Juan na nakaupo sa sofa at naninigarilyo habang ang alipin sa tabi niya ay nagluluto ng tsaa. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinaupo siya, at inalikabok ang abo. Ian, plano ko munang bigyan ka ng malaking regalo bago ka magpakasal. Umupo si Ian sa kabilang sofa. Hindi pa lubos na naihayag ang engagement nila ni Elaine. Kasunduan lang iyon sa pagitan nila ni Edward. Kaya, hindi dapat malaman ni Juan ang tungkol dito. Ngumiti naman si Ian. Kung gayon ay tunay na inaabangan ko kung anong uri ng regalo ang ibibigay mo sa akin. Inilagay ni Juan ang sigarilyo sa ashtray at dinampot ang teacup. Ang equity ng kumpanya sa Houston, gusto mo ba ito? Hindi nagbago ang mukha ni Ian. Angkop ba na bigyan mo ako ng shares? Paano ito hindi angkop? Humigop ng tsaa si Juan. Hindi naman pwedeng magmana ang kapatid mo, Marco. Pero anak ko ka rin, di ba hindi kita pinansin sa buong lahat sa mga taong ito, at nais kong punan ka bago ka magpakasal. Ibinaba ni Ian ang tingin. It's my honor na handa kang i-promote ako. Hindi nakita ni Juan na may ulterior motive si Ian. Ang alam lang niya ay nagkaroon ng illegitimate child niya, mahirap ang buhay. Dahil dito, labis siyang magpapasalamat sa isang hanggat binigyan niya ito ng ilang mga benepisyo. Tan, may pananampalataya ako sa iyo. Sana hindi mo ako biguan. Hindi kita pababayaan, ama. Natapos ang usapan matapos ang maikling panahon. Pinapante ni Juan si Ian sa Synergy bukas para pumirma ng kontrata, at aayusin niya ito para pumunta sa Houston upang sakupin ang kumpanya. Nang makitang pumayag si Ian sa panukala ng walang pag-aatubili, nasiyahan si Juan sa kinalabasan bilang palom ni Ian sa kanya at umalis na. Bumalik si Ian sa cafe. Pagkapasok niya sa pinto, sinabi sa kanya ng store manager na may naghahanap sa kanya. Kumunat ang kanyang mga kilay. Sino ba yan? Sumulyap ang store manager sa isang sulok ng kafe. Nandyan na siya. Napatingin si Ian sa upuan sa may bintana. Ang babaeng nakaupo doon ay walang iba kundi si Barbara. May desisyon na si Barbara bago siya lumapit sa kanya. Nadama niya ang pangangailangan na makipag-usap sa kanya hanggang sa isang silweta umupo sa tapat niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinalubong ang malalim na tingin ni Ian. Nagtanong siya, kumusta ka na sa paglipas ng mga taon? Tumango lang siya, okay lang naman ako, ang dami mo nang nabawasan. Hinimas-himas ni Ian ang dial sa wristwatch niya habang gumagalaw ang mga mata niya. Maganda ba ang pakikitungo niya sa iyo? Tumingin si Barbara sa bintana. Si Helios ay palaging napakahusay na tinatrato ako. Hindi na kailangan na mag-alala ka sa akin. Mabuti, natutuwa akong marinig iyon. Hindi ako lumapit sa iyo na may anumang halatang layunin. Mahinang ungol ang tugon niya. Alam ko na, ibinaba ni Barbara ang kanyang mga mata at hinawakan ang tasa ng kape. Balita ko engaged na kayo ni Miss Xavier. Nandito ako para ibigay sa iyo ang aking taus-pusong basbas. Nanatiling tahimik si Ian, at ang tanging ginawa niya ay nakatitig sa kanya. Hindi ko alam ang kalikasan ng iyong trabaho bago ito. At medyo nagalit ako sa iyo dahil iniwan mo ako nang walang kahit anong palam. Ngayon na, alam ko ang higit pa tungkol dito, gayon pa man, hindi ako kasing galit tulad ng dati. Hindi na lang sa lihim mo akong tinulungan 3 taon na ang nakakaraan. Sobrang thankful ako sa ganoon. Huminga siya ng malalim at mahinahong humarap sa kanya. Sana mabuhay ka rin ng masaya. Isang babaeng nakaupo sa kotseng nakaparada sa labas ng kafe ang tumingin sa salamin para hawakan ang kanyang makeup habang naghihintay na pumasok ang driver at bumili ng kape niya. Pagkatapos ay may nakita siya at medyo pamilyar siya, kaya tiningnan niya ng mabuti. Di ba fiancé ni Elaine yun? Siya ay nakaupo sa isang babae na ang mahabang buhok ay sumasaklaw sa kanyang side profile, kaya hindi ko tingnan mo ng malinaw ang mukha niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, itinuro ito sa bintana, nag-zoom in, kumuha ng litrato, at pagkatapos ay natagpuan Elaine sa WhatsApp at ipinadala ito sa kanya. Kabanata 1465. Sa sandaling iyon, abala si Elaine sa paggawa ng software.
Matapos matanggap ang mensahe, binasa niya ang kanyang telepono sa kanyang libreng oras makalipas ang kalahating oras. Di ba fiancé mo ito? Alam mo ba ang babaeng nakikilala ng fiancé mo sa likod mo? May nakadikit na litrato. Tinapik niya ang larawan para tingnan ito. Si Ian nga iyon. Napatingin siya sa babaeng may banayad ng ngiti at nakaupo sa tapat niya. Hindi siya mukhang magiliw tulad ng ibang ordinaryong babae. May pahiwatig ng pagmamahalan at paggiliw na umiiral lamang sa pagitan ng isang mag-asawa na magkahalo sa loob niya kahinahunan. Baka hindi siya makilala ng iba, pero isang sulyap lang ay nagawa ni Elaine. Ito ay eksakto tulad ng kanyang nahulaan. Hindi na nag-reply si Elaine matapos itong basahin at pinatay ang screen ng kanyang telepono. Akala niya ay medyo katawa-tawa. Nilinaw na hindi sila makikialam sa pribadong buhay ng isa't isa o gagawa ng kahit ano para sa isa't isa iba, pero medyo downcast pa rin siya nang makita niya ang eksenang ito. Akala niya ay maaari pa ring umiral ang kasal na gusto niya kahit wala ang presensya ng pag-ibig, ngunit sa katunayan, depende rin kung sino ang kabilang partido. Kung masyadong perfect ang kabilang party, mahuhulog pa rin siya sa kanya basta babae siya. Pinatay niya ang kanyang telepono, hindi pinansin ang lahat ng nangyayari sa labas ng mundo. Nagtrabaho si Elaine hanggang alas 9 ng gabi bago umalis sa kumpanya. Lumabas siya ng building, binuksan ang kanyang cellphone, at napagtanto na 3 beses na siyang namiss na tawag. Ang isa ay mula sa kanyang ama, at ang dalawa ay nagmula kay Ian. Mga 1.5 oras na ang nakalipas ng tawagin ni Ian. Ang tunog ng sungay ng kotse ay hinayla siya pabalik sa kanyang katinoan. Nang mapalingon siya, napansin niyang nakaparada ang puting Land Rover ni Ian sa di kalayuan. Nagulat siya at nagmamadali siyang lumapit sa kotse. Binuksan niya ang pinto ng kotse, sumakay sa kotse, at awkward na nagpaliwanag, "Sorry, nakalimutan kong buksan ang phone ko at hindi natanggap ang mga tawag mo." Lumingon ito para tumingin sa kanya. "Sabihin mo na lang sa akin na matagal ka nang hindi naghihintay. Hindi ako nakapunta dito ng kasing tagal ng akala mo. 1 oras lang po." Ang neon signboard sa labas ng bintana ay nagtakip sa balangkas ng mukha nito, kaya hindi niya mabasa ang kanyang emosyon mula sa kanyang hazy expression. Saglit na natigilan si Elaine, at biglang nasobrahan ang kanyang emosyon. Naghintay siya ng 1 oras pero inangkin niyang hindi siya nagtagal dito. Hindi maraming mga lalaki ang kayang maghintay para sa ganon katagal, hindi na lang sa hindi kami mag-asawa, bakit niya ako aaksayahin ng oras, umatras ang babae ang kanyang tingin at sinabi ng tuyo ang lalamunan. Hindi mo kailangang maghintay ng napakatagal sa hinaharap. Tumingin sa kanya si Ian. "Kumain ka na ba?" Nalungkot siya. "Hindi." Ngumiti naman siya. "Ano ba ang gusto mong kainin?" "Kahit ano ay gagawin." Pinaandar ni Ian ang makina at nag-drive palayo. Dumating sila sa isang mataas na restaurant, at pinapasok muna siya nito at pinaroda ang kotse. Pumasok si Elaine sa restaurant. Nakareserba na si Ian ang mesa sa tabi ng bintana, at kitang-kita nila ang masiglang eksena ng mga kalye mula sa mesa. Lumapit si Ian, may sinabi sa waiter, tumayo sa tapat nito, hinubad ang jacket, drape ito sa likod ng upuan, at dahan-dahan umupo. "2 araw na lang ako pupunta sa Houston." Tumangala si Elaine. "Pupunta ka ba sa Houston?" "Oo, business trip ito." Hindi tinanong ni Elaine kung ano ang kanyang misyon, ngunit tumpak niyang nahulaan ito. "Dahil sa synergy, di ba?" Nagbuhos ng tsa si Ian at ngumiti. "Ang talino mo pa rin, Miss Xavier. Pinupuri mo ba ako?" Itinaas niya ang tingin para tumingin sa kanya. "Hindi ba pwedeng gawin ko?" Pakiramdam ni Elaine, may implicit meaning ang kanyang papuri. Yung ayaw ni Dad kapag masyadong matalino ang mga babae. Ma'am is ang pinakamagandang halimbawa. She's someone na ayaw itago ang kanyang emosyon at magsalita ng prangka tungkol sa lahat. Kaya naman lagi sinasabi ni tatay na wala si nanay kung ano ang kailangan para maging asawa ng isang tao. Gayunpaman, ang nakakatawa, ang mga lalaki ay hindi gusto ang matatalinong kababaihan, ngunit gusto nila ang matatalinong kababaihan na alam kung paano maglaro ka ng pipi. Itinanong niya, "Sinasabi mo ba sa akin na hindi mo ako pinupuri ng may ulterior motive?" Tumigil muna si Ian ng split second, at nakatutok ang mga mata nito o ang mukha nito. "Ano sa tingin mo na ang makukuha sa pagpuri sa iyo?" Binuka niya ang bibig niya pero wala siyang sinabi. Kabanata 1466. Pagkatapos noon, kalmadong ngumiti si Ian. "Medyo sensitive ka naman." Dinampot niya ang kanyang teacup at dahan-dahan na humigop. "Nakasabay ko ang kasamahan mo sa kafe ngayon.
Napahinto siya, tapos biglang ngumiti. Talaga, may sinabi ba siya sa iyo? Napawi ang ngiti ni Elaine, at tiningnan niya ang mga mata nitong malalim na nakatayo. Nagsimula siyang makaramdam ng kasalanan. Nalaman ba niya na lihim siyang kinuna ng photo ng MY colleague? Kung hindi maganda ang observational skills ni Ian, pwede ba siyang maging undercover agent? Iyon ay magiging isang kakilakilabot na pagpili. She admitted with a smile, siya nga, pero hindi ko kino-question ang private life mo. Hindi alam ng mga tagalabas tungkol sa arrangement namin, kaya nangyari yon. Pasensya na sa anumang inconvenience na naidulot ko. Iyon ba ang dahilan kung bakit mo pinatay ang iyong telepono? Nagsimulang magpawis ng malamig na pawis si Elaine. Minsan mas matalas ang mga lalaki kaysa sa mga babae pagdating sa obserbasyon. Hindi, ayaw ko lang na nababagabag ako habang nagtatrabaho ako. She then explained, alam ko ang sitwasyon namin, so hindi ko na kailangan basahin masyado dito. Sino ang nakikilala mo nun o if my business din? Natahimik siya ng ilang segundo bago ngumiti. Akala ko ba hindi ka komportable? Hindi nagtagal, dinala ng waiter ang pagkain. Nang kumuha ng isang simoy ng pagkain si Ian, agad siyang nagugutom at kinuha ang kanyang kutsara. Hindi naman sa lahat, ayaw ko lang maging pabigat. Nag-aalala lang ako na hindi ka masaya sa kung ano ang kasamahan ko ginawa. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya at tinutokso, hindi ka naman ganoon ka-petty, di ba? Maghihiganti ka na ba? Ngumiti naman siya. Hindi. Nagbuhos ng tsaa si Elaine at ngumiti. Parang tungkol sa tama yan. Hindi kita kinukuha para sa isang taong maliit. Tumingin sa kanya si Ian. Honestly, pinagsisisihan mo ba ito? Napahinto si Elaine dahil alam niya ang ibig niyang sabihin sa pagsisisi. Bago pa siya makapagsalita, dagdag pa ni Ian, kahit hindi kita pinilit na gawin ito, nakumbinsi kita. Natatakot kang magpakasal, pero nakahanap ako ng paraan to make this a transaction at itali mo kami. Ito does seem unfair sa iyo kapag iniisip ko ito. Hindi ko pa nakita ang sarili ko na mabuting tao. Nandilim ang mga mata ni Ian habang nilalay ang sarili. Matapos kausapin si Barbara, alam niyang may nararamdaman pa rin siya para sa kanya. Habang ang pagiging undercover para sa kaya maraming mga taon, siya ay hindi kailanman nadama masama para sa paggamit ng mga kababaihan, hindi alintana kung ito ay Katrina Zalensky, ang iba pang mga random na kababaihan na ibinigay sa kanya ng mga boss ng mob o ang mga babae na siya nilapitan para mapalapit sa kanyang target. Iba si Elaine, hindi niya naisip na gamitin ito dahil ito ay isang kasunduan. Nasilip na niya ang nakaraan nito. Hindi siya nagkaroon ng manliligaw, hindi baliw sa pag-ibig, hindi nabuhay para sa mga lalaki, naging career woman, at ay may malakas na personalidad. Pinili niya ito dahil tiningnan niya ang lahat ng kahon. Bihira ang mga babaeng hindi clingy at napakalinaw ang isip. Inamin niya na ang pagpapakasal sa kanya ay para makatulong kay Edward para makasama siya sa lipunan. Makakatulong iyan sa kanya kapag nagtrabaho siya bilang manugang ni Edward Xavier. Ang mga Saldanas ay may matibay na pundasyon sa Houston, kaya ang pag-alis sa kanila ay magsasangkot ng mga tagaloob. Kailangan niyang makahanap ng magandang identity, kaya nakatuon ang kanyang mga mata sa mga Xavier. Pinili niya ang mga ito dahil walang dating koneksyon si Edward sa mga Soldana, kaya hindi ito magiging kaina-hinala kapag nakapasok siya ang mga bilog ng Houston bilang manugang ni Edward. Xavier, Kabanata 1467. Naisip ni Ian na bilang kapalit, bibigyan niya ng ilang share si Elaine matapos niyang ibagsak si Synergy. Gusto ni Elaine ng mga benepisyo, at ibibigay niya ito ng walang pagpipigil. Gayunpaman, nakalimutan niya ang tungkol sa isang bagay, damdamin. Kapag ang mga tao ay nakatali sa kasal, kahit na hindi nila mahal ang isa't isa, magkakaroon sila ng damdamin kung nagtagal sila ng matagal. Hindi pa siya masyadong lasing kanina, kaya malinaw na naalala niya ang ginawa nito. Siya ay dumating na sa maraming babae, kaya nasabi niya kung kailan sila tunay sa kanya. Mas secretive si Elaine at hindi gaanong nagpapakita. Kitang-kita niya kung paano ito nagsisikap na dumistansya, at alam niya na ang mayroon sila ay negosyo. Tumingin si Elaine sa baba at naintindihan ang ibig niyang sabihin. Maya-maya, nagtanong siya, so, pwede na lang tayong mag-engage, di ba? Hindi sumagot si Ian. Mukhang kalmado si Elaine. Once na makuha mo na ang gusto mo, pwede na lang nating i-call off ang engagement natin. Akala niya ay magiging simple lang para sa kanila ang magpakasal pero nag-aalangan siya ngayong sila na engaged pa lang.
Magagarantiya kaya niya na kapag nagpakasal na sila, baka hindi na niya mapigilan ang sarili mula sa pagkahulog sa kanya. Paano siya hindi mahulog? Gayunman, matalim pa rin siya. Ang sinabi niya ay isinalin sa, huwag mahulog sa kanya, dahil walang magandang lalabas mula roon. Tumingin si Ian sa baba at sabay pinindot ang kanyang mga labi. Natapos ang hapunan sa katahimikan. Nang umalis sila, gusto niyang ihatid ito pauwi tulad ng dati dahil engaged pa sila. Hindi siya tumutol at sinamahan siya nito sa paglalakad patungo sa kotse nito. Pero nang makarating na sila sa garahe, biglang sumugod ang isang grupo ng mga tao mula sa wala at pinalibutan ang mga ito. Subconsciously tumayo si Ian sa harap ni Elaine para ay shield ito. Isang kotse ang nakaparada sa likod ng grupo ng mga tao. Isang lalaking may eye patch ang lumabas dito at kumikislap ng maliwanag ng ngiti. Medyo matagal na rin. Ikaw ba si Owen o si Ian ngayon? Napakunot-noo si Ian nang makilala ang lalaki. Tyrese, labas ka na. Naglabas si Tyrese ng isang pakete ng sigarilyo at pinunit ang packaging. 10 years na po. Napagsilbihan ko na ang oras ko, kaya kinailangan nila akong palabesin. Owen, akala ko ikaw ang aking kuya. Creepily niyang tiningnan si Elaine na nagtatago sa likod ni Ian. Ito ang iyong ginang. Nagyelo ang mukha ni Ian. Ito ay sa pagitan mo at sa akin. Iwan mo na lang siya dito. Tinulak niya si Elaine. Bumalik ka na. Tumingin sa kanila si Elaine, tapos bumalik sa kanya. Ano naman ang tungkol sa iyo? Nakasimangot si Ian. Mag-chat-chat na lang ako. Dapat umalis ka na. Natatawang sabi ni Tyrese. Hindi ko akalain na may babaeng gusto mong protektahan. Parang naging ka na isang lover boy pagkatapos ng napakaraming taon. Hindi ka na gumagamit ng babae. Kalmadong sagot ni Ian, wala namang nangyayari sa pagitan namin, kaya hindi ko siya gagamitin. Nag-smirk si Tyrese, walang nangyayari sa pagitan ninyo. Mahusay kung gayon. Panipi. Inilagay niya ang isang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga labi at kinuha ang lighter. 10 years na akong hindi nakatikim ng babae. Bakit hindi mo siya ibigay sa akin, magsasaya na lang tayo? Bumaba ang mukha ni Ian. Tumingin sa kanya si Elaine. Hindi naman niya ito ibibigay sa kanya, di ba tumingin sa kanya si Ian? Masyado siyang magaling sa iyo. Hindi natuwa si Tyrese sa bagay na iyon. Ang patuloy na sabi ni Ian. Kakalabas mo lang ng kulungan. Hindi siya katulad ng mga babaeng nakasama mo. Hindi mo ba dapat siya tingnan background bago mo ipatong ang mga kamay mo sa kanya? Tumigil muna si Tyrese, makakakuha sana siya ng anumang gusto niya. Noon, pero nagtiwala siya kay Ian, na siyang pagkakamali na humantong sa kanyang pagbagsak. Kabanata 1468. Pagkalabas ng bilangguan, gustong mag-higanti ni Tyrese kay Ian. Gayunpaman, kung ang babaeng ito ay may background, hindi ito makakabuti sa kanya. Gayunpaman, hindi niya binili iyon at kinutya. Tinatakot mo lang ako, o ginamit mo na ba siya para makarating sa gusto mo, at alam niya ang mga maruruming tricks mo. Napatingin si Tyrese kay Elaine. Walang awa siya pagdating sa paggamit ng mga babae. Pumunta magtanong sa paligid at makita kung gaano karaming ay nahulog dahil sa kanya. Makapon ka lang sa kanya. Sabay pinisil ni Elaine ang kanyang mga labi at tiningnan si Ian makalipas ang ilang segundo. Hindi ko na kailangan na sabihin mo sa akin kung anong klaseng lalaki siya. Nang marinig iyon ni Tyro, tumawa siya ng maniacally, at may bakas ng puot na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang loyal mo naman, sayang hindi ka nakakalabas dito ngayong gabi. Owen, ratid mo ako 10 years ago at pinakulong mo ako. Nawala ko ang isang mata doon, at ako ay pagpunta sa claim mo na lang sa iyo. Nanlalamig ang mga mata ni Ian. Itinulak niya si Elaine sa likod niya. Umalis ka na. Natisod si Elaine at muntik na siyang mawalan ng balanse habang si Ian naman ay sumugod sa grupo ng mga lalaki. Tinanggal niya ang kanyang jacket at tie at itinapon sa lupa bago nagsimulang labanan ang mga ito. Siya ay maliksi at mabangis nang lumaban siya sa grupo. Nababalisa siyang pinagmasdan ni Elaine at inilabas ang kanyang telepono para tawagan ang pulis, ngunit hinabol siya ng dalawang lalaki. Tumingin si Ian at sumigaw, umalis ka na. Siya ay sinalakay mula sa likod dahil sa pagkagambala. Sinuntok ni Ian ang panga ng lalaki, sa kanya ito tinakbo sa lupa. Tinapakan niya ang balikat ng lalaki, tumalon sa ibabaw niya, at sinipa papunta sa karamihan. Hinawakan niya ang dalawang lalaking nakahawak kay Elaine. Ang kanyang telepono ay nahulog sa lupa sa panahon ng pag-aaway, at ang screen ay nag-crack.
Hinawakan ng lalaki ang buhok nito para hilahin pabalik pero hinawakan ni Ian ang palso ng lalaki at binasag ito. Napasigaw ang lalaki sa sakit. Hinailan niya si Elaine sa kanyang mga bisig at itinaas ang kanyang binti upang sipin ang lalaking nagmamadali patungo sa kanila. Takot na takot si Elaine kaya umiling siya mula ulo hanggang paa, blanko ang isip. Pinatay ni Tyrese ang sigarilyo gamit ang kanyang paa at binalingan tiyo ang lalaking hindi lumalaban. Tapusin mo na agad. Tumango ang lalaki at hindi umalis na walang laman ang kamay. Naglabas siya ng switchblade at nagmadaling lumapit kay Ian. Nakita ni Elaine ang palihim na pag-atake ng lalaki, kaya itinulak niya si Ian palayo, ngunit hindi tumigil ang lalaki at sinaksak ito sa tiyan. Hindi inaasahan ni Elaine na may hawak siyang patalim. Lumiit ang mga pupils ni Ian. Elaine, namula ang kanyang mga mata habang maniacally niya binali ang braso ng lalaki at sinampal ito sa balikat, pagkatapos konektado ang siko niya sa panga niya. Naglaway siya ng dugo at nahulog pabalik. Yung ibang tao sa paligid nila ay binura din ni Ian. Ang kaguluhan sa garahe ay nakakuha ng pansin ng mga security guards, na tumawag sa pulisya. Nang makita nilang may nasugatan, tumawag din sila ng ambulansya. Pinaalis ni Tyrese ang kanyang mga tauhan dahil nakita niyang patungong timog ito. Hinawakan ni Ian si Elaine na hawak-hawak ang sugat nito na may dugo na umuusbong sa pagitan ng mga daliri nito. Lumingon siya papel na puti dahil sa pagkawala ng dugo. Sigaw ni Ian habang ang mga ugat ay sumulpat sa kanyang leeg, Elaine Xavier. Bakit mo ako itinulak palayo ay mga mani? Nanginginig si Elaine pero hindi makapagsalita. Ramdam na ramdam niya ang init na umaalis sa kanyang katawan, at nagchat ang kanyang mga ngipin. Kabanata 1469. Pilit nang umiti si Elaine. Hindi ko alam na may patalim pala siya. Ayaw lang niyang masaktan siya. Pinilit ni Ian ang sugat nito at niyakap siya. Hangin ka na lang dyan Elaine, huwag kang makatulog. Pagdating ng ambulansya, isinakay si Elaine sa stretcher at inilayo. Natabunan ng dugo ang mga kamay ni Ian. Nawala na ng malay si Elaine nang makarating siya sa ospital, at kinailangan nilang ipadala siya sa ER. Nang matanggap ni na Edward at Jenna ang balita tungkol sa insidente, sumugod sila at nakita nila si Ian na nakatayo sa angkor-ido. Nasaan na si Elaine, ano ba ang nangyari? Pasensya na po, bumaba ang tingin ni Ian, kinaladkad ko siya dito. Naging jelly ang tuhod ni Edward habang nakatingin sa pulang ilaw ng ER, mukhang nag-aalala. Matapos ang 2 oras na operasyon, lumabas ang mga doktor sa ER, at agad na sumulong si Edward upang magtanong, kumusta na ang anak ko? Tinanggal ng doktor ang kanyang maskara. Kapamilya ka ba ni Miss Xavier? Ako ang tatay niya. Sabi niya sa mabigat na tono, safe siya, pero sobrang tinusok ng blade at nasaktan ang sinapupunan niya, baka nga siya hindi na magkakaroon ng sariling mga anak. Nalungkot si Edward nang marinig niya iyon. Sabay pisil ni Ian sa kanyang mga labi at naramdaman niyang may malaking bato na naipit sa kanyang dibdib dahil hindi niya magawa huminga ka na. Buntis si Jenna, kaya pinauwi siya ni Edward habang patuloy itong nagsasalita sa doktor. Inilipat si Elaine sa isang private room, pero tulog pa rin siya dahil sa epekto ng anesthesia. Tumingin si Edward sa silid. Sumakit ang puso niya dahil kailangan dumaan sa ganyan ang anak niya. Nawala na siya ng kakayahan ng mga anak, at hindi lahat ng lalaki ay ayos lang sa ganyan. Mag-aalala siya kung hindi ito magpakasal dahil alam niya kung paano siya. Walang saysay ang pagtulak sa kanya. Nag-aalala si Edward na kung may magpakasal sa kanya, sa huli ay magiging katulad siya ng kanyang ina. Sa wakas ay engaged na si Elaine at magpapakasal na, pero nangyari ito. Pumasok si Edward sa kwarto at nakita niya si Ian na tahimik na nakaupo sa tabi ng kama. Napabuntong hininga si Edward at mukhang stoic. Hindi kita masisisi sa nangyari kay Elaine, Ian, makikita mo kung paano siya ngayon. Naintindihan ni Edward ang ibig niyang sabihin. Nanatili siyang tahimik sandali bago tumangala sa langit. Sir, alam ko kung ano ang inaalala mo. Nagulat si Edward. Wala ka bang pakialam? Hindi niya bale na baog si Elaine, tumingin si Ian sa baba at nagpumiglas. Pwede naman tayong mag-adopt lagi kung gusto niya. Napatingin si Edward kay Ian dahil nagulat ito sa kanya. Kasi nga, bihira lang pumili ng ampon ang mga tao dahil hindi naman nila sarili ang mga bata. Hindi na nagsalita si Edward pagkatapos nun. Gabi na, kaya pinauwi na ni Ian si Edward at nagpahinga, doon na lang siya titira. Nagtiwala sa kanya si Edward, kaya hinayaan niya itong manatili. Napatingin si Ian kay Elaine na nakahiga sa kama na sobrang dami ng nararamdaman. Sa oras na ang anesthesia wore off, ito ay halos hating gabi.
Dahan-daang iminulat ni Elaine ang kanyang mga mata at napagtanto niyang nakahiga siya sa isang hospital bed. Malamig ang IV drip coursing sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay nagyayelo ang kanyang mga kamay, at nanginginig siya kahit na may kumot. Pumasok si Ian at napansin niyang gising na ito, kaya nagmadali siyang pumunta sa gilid ng kama. Gising ka na pala. Tumango lang si Elaine, at naghiwalay ang natuyong labi niya. Lamig na ako. Humingi pa ng kumot si Ian sa nurse. Nagsimula siyang mag-init ng dalhin ng nurse ang ilan at binalot ang 2 pang layer sa kanya. Tahimik na tanong ni Ian sa banayad na tinig, nilalamig ka pa ba? Kabanata 1470. Magaspang ang boses ni Elaine. Hindi na po. Hinawakan ni Ian ang kamay niya, na malamig dahil sa IV drips. Dahil sa init ng mga palad nito ay hindi na siya nanginginig at nagpainit sa kanya. Tumingin sa kanya si Ian. Matulog ka na, mas magiging maganda ang pakiramdam mo paggising mo. Ang kanyang tinig ay malambot na parang balahibo. Pumikit si Elaine at nakatulog nang wala sa oras. Nalaman ni Maisie na nasa ospital si Elaine dahil day off si Lucy. Tinanong niya kung kumusta siya, pero tahimik lang si Lucy. Nagtataka siyang nagtanong, ano ang problema? Miss Vanderbilt. Sabay pisil ni Lucy sa kanyang mga labi. Ang ate ko, baka hindi mabuntis sa hinaharap. Napahinto muna si Maisie. Hindi siya makaalis sa trabaho dahil marami siyang nakalagay sa plato niya, kaya pinabisita niya si Seyday kasama si Lucy sa ang kanyang ngalan. Ayaw ni Lucy na abalahin si Hector, kaya hindi niya ito sinabi. Pagdating ng 2 babae sa ospital at pagbukas ng pinto ng kwarto, nakita nila si Ian na nagpapakain ng sopas kay Elaine. Mukha silang mag-asawa. Napatulala si Elaine dahil sa biglaang paglitaw nila at nagsimulang umubo, na nagpasakit sa kanyang sugat. Agad na nagtaas ng braso si Ian para tulungan ito. Agad na lumapit si Lucy sa kama. Okay ka lang ba? Kumaway si Elaine. Okay lang naman ako. Paano mo nalaman na na-admit ako? Natahimik si Lucy. Sinabi ba sa iyo ng nanay mo? Nahulaan ni Elaine dahil parehong mahilig mag-alala ang mag-ina. Okay lang ako, sinaksak lang. Paano ka naman ayos tapos nasaksak ka, kailangan mo bang mamatay para hindi maging maayos? Nag-glare si Lucy kay Ian. Itinapon ba talaga niya ang buhay niya dahil sa lalaking ito? Nalitaw si Elaine dahil naging sinaksak lang minsan at gising na ngayon. Kaya, bakit naisip ni Lucy na nasaktan siya ng husto? Overreact ka na, sabi ni Elaine. Nawala ang call ni Lucy. Hindi mo ba alam kung gaano ito kalala? Alam mo ba na ikaw, manam? Mabilis na tinakpan ni Seyday ang bibig niya. Okay lang Miss Xavier, nag-aalala lang ang ate mo, kaya sumiklab ang emosyon niya. Tumango lang si Elaine dahil marami rin siyang masasabi. Hinayla ni Seyday si Lucy papunta sa emergency exit stairwell, na ikanalito ni Lucy. Bakit ayaw mong sabihin ko sa kanya? Mahinahong sagot ni Seyday, nagpapagaling pa rin siya. Ang pagsasabi sa kanya ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa kanyang pagbawi. Panipi. Napahinto si Lucy dahil napagtanto niya na masyado siyang impulsive. Pasensya na po, masyado lang akong galit. Nagkakaroon lang sila ng marriage of convenience. Hindi ko maintindihan kung bakit gagawin iyon ni ate. Ako lang naman nag-aalala si ate ay mahuhulog sa ama na hindi mahal ang kanyang likod. Iyon ay magiging napakasakit. Nakatayo si Ian sa labas ng stairwell at narinig ang lahat. Saglit siyang natahimik, saka umalis. Pagbalik niya sa kwarto, hindi alam ni Elaine kung bakit sila umalis, kaya tinignan niya ito. Nasaan na ba sila? Bumaba ang tingin ni Ian. Sa labas, bakit ba sila nagpapakatago? Ang tatay ko rin, parang may sakit akong hindi na malunasan. Samaan daw si Elaine sa unan sa likod niya. Buhay pa siya matapos saksakin. Hindi ba dapat masaya sila? Bakit sila kumikilos na parang namatay na siya? Sabay pisil ni Ian sa kanyang mga labi. Naglakad papunta sa upuan, at dahan-daang umupo. Matapos ang mahabang pagtigil, nagsalita na siya. Elaine, tumingin sa kanya si Elaine, medyo natigilan. Nagatubili siya sandali bago nagtanong, ano ang nangyayari?